Magandang buhay po sa inyong lahat, ano. Habang ako'y nag-i-scroll sa TikTok, ano, habang ako'y naghahanap ng mapapasukan live na para makapag Bible study, sobrang daming ng mga video na naka-upload ngayon na about dun sa nangyayari dyan sa parteng Bicol, at sa mga lugar na tinatamaan ngayon ng masamang panahon, ano. Bagamat hindi kalakasan yung bagyo, pero yung sobrang lakas ng ulan, nagpabaha sa mga lugar nila. So ang daming humihingi ng tulong, nagpaparescue. Kaya napag-isip-isip ko, sobra na talaga ang nangyayari sa atin, sa mundo. Sa bagay, ito naman po ay mababasa natin sa Biblia na sa mga huling araw ay mangyayari ito bago dumating ang ating Panginoong Hesus sa kanyang ikalawang pagbabalik, ano. So napag-isip-isip ko rin na dapat paigtingin ko na talaga yung pananalig ko sa kanya na lalo akong mapalapit para yung mga hinihingi niya na dapat nating gawin para tayo maligtas ay matupad natin o magawa natin, dahil sobra na po talaga ang mga pangyayari na nagaganap. Kung hindi man tayo binabaha, yung sobrang init na nararamdaman natin kapag walang ulan, na napag-isip-isip ko noon panahon na yun na mainit, na kung dito pa lang sa lupa na nararanasan na natin yung init pa lang ng araw na nararamdaman natin, yung mapalabas ka lang sa bahay, kahit nasa loob ka, yung sobrang nasa kanlong ka, nasa loob ka ng bahay, pero yung sobrang init na talagang pagpapawisan lahat ng parte ng katawan mo. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ninais ko na magbalik loob sa Panginoon, ano. Although hindi pa naman po tayo totally Christian, pero sinimulan ko pong tanggapin si Kristo Jesus sa aking buhay dahil sa mga bagay na yan, sa mga nararanasan ko. Kaya sa mga hindi pa po nagbabalik loob sa ating Diyos, ano, sa ating Diyos Ama, sa mga hindi pa po naniniwala kay Kristo Jesus na siya po ay Panginoon, bagamat siya po ay nagkatawang tao, ay ito na po siguro ang tamang panahon. Kung mapanood mo man po itong aking video, ano, ito na po ang panahon upang tayo magsimula na muling kumilala sa ating Panginoon.
Dahil yun nga po, kung iisipin po natin yung mga bagay na nararanasan natin, opo, may maganda, may masaya na nangyayari sa atin dito na karamihan naman po ay gawa ng sanlibutan o gawa ng makasalanang sanlibutan, ano. Pero yun po ay pansamantala lang po yun. Dito lang po yun sa mundo. Sa oras na tayo po ay nawala na o tayo po ay namatay, ay may isa pa po tayong kamatayan na dadanasin. Hindi po pala kamatayan, ano, kung sa piling po ng ating Panginoong Diyos Ama at ni Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian na puno ng kaligayahan. Yun naman po doon sa mga hindi nananampalataya ay kabaligtaran po. Yun po ay yung sasapitin nila ay buhay na walang hanggan sa piling naman ng walang hanggan ding apoy, hindi mapatay-patay na apoy. Yan, doon po sila habang buhay na magdurusa. So ikaw na nanonood, hindi pa po huli ang lahat. Para magbalik loob po tayo sa Panginoon, ano. Ito po ay nasasabi ko dahil yun nga po, kahit ako po hindi pa po totally Christian, ay naniwala po tayo sa ating Panginoon na siya ang ating kaligtasan. Siya ang magbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. So yun nga po, na hindi pa po huli ang lahat para tayo magbalik loob sa Kanya. Yun lang po, maraming salamat po sa mga nakakaranas po ng masamang panahon saan man dako ng Pilipinas o saan man dako ng mundo. Patnubayan po nawa kayo ng ating Diyos Amang nasa langit, ng ating Panginoong Hesukristo, at gabayan po tayo lagi sa ating mga ginagawa at gagawin. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye. To God be the glory po. Siya lang po dapat ang ating pasalamatan at papurihan. Salamat po.